Let's eat, guys. Gutom na ako. Late lunch na. Anong oras na, Daddy? 2:30. 2:31. Meron tayong appointment ng 4 sa ng mga bata. Dentist nila. Okay, so habang kumakain tayo, mag-ano lang tayo, deep conversation with Tony G. Lagi ko pinanonood si Tony G eh. Well, meron kasing nag-comment sa isa nating vlog. Ang sabi niya, How are you holding up po sa buhay at trabaho sa Amerika? how are we holding up sa buhay at trabaho dito sa Amerika? Actually kasi, mainit-init na topic kasi nabasa ko dun sa sa Lefora. Sabi, may nag-post dun na maraming nagtatanong na worth it ba ituloy ang American Dream? Especially, iba-iba tayo ng situation. Meron kasing status ng mga nurses na nasa Pinas na very stable na sila. Like, earning na sila like 6 digits, 200,000 or more. Very stable na. May business, no? Kumbaga, laging nagdadalawang isip. Worth it ba? Tutuloy pa ba tayo sa American Dream natin? So, pag binasa ko yung mga comment nun, laging hati. Laging push mo yan, itry mo, you'll never know. Meron naman, madami din ang nagsasabi na kung okay ka na dyan, kumikita ka na, mag-invest ka na lang sa insurance, ganyan. And magstay ka dyan kasi mas masaya pa rin sa Pinas. Marami din nagsasabi nun. Madami din magsasabi na depende sa priority natin. Kung ang priority mo, yung mga kids, future nila, go here. Kung gusto mo health, priority mo, go here. Kung ang priority mo naman is, alam mo yun, yung okay ka na, stable ka na, then you are actually living the dream in the Philippines. Parang ganun. So, laging hati. It really depends sa point of view ng bawat isa. Individuality. So, kami, we can speak based on our experience dahil ang status natin sa Pinas, well, not to brag, Daddy is earning 6 digits as an IT. Meron din kaming family business na nakaka-support naman. Meron din tayong income sa business, ganun. But we pursue our American dream. Back then, sa Philippines pa lang, super excited. Endless praying, di ba? Yan tayo. Pag nasa Pinas, talagang ganun. Talagang wala tayong ibang dasal kundi mag-current na, makaalis na, ang tagal ng priority date na dumating. Tapos pag dumating na, doon na may mga dilema na nag-iisip na yung iba na tutuloy pa ba. Kasi may mga, syempre may kanya-kanya tayong struggles. Like, lalo na alam nyo yung mga may anak na may special, na sa Pinas may taga-alaga sila, may family na mag-take over ng pag umaalis sila, pag papasok may mag-aalaga. Dito kasi, iniisip talaga nila, wala, sila lang. Which is true. Wala kang mapag-iiwan. Pag aalis ka, papasok ka, magsasalitan lang kayo mag-asawa. So, ano talaga, kanya-kanya talaga, i-weigh talaga natin kung ano yung priority natin. Well, kami, masasabi ko, na lumabas talaga kami sa comfort zone namin. Sana walang maiyak siya.
Grabe ganun. Kasi ano ito siya. Talagang from our status sa Philippines, na mag-start ka dito sa America, back to talaga, zero. Negative pa nga eh. Negative pa kasi, to be honest, meron kaming inutang para makapag-start. Kasi ang laki ng bayarin sa bahay pa lang itself. 2 months and a half ang deposit eh. And Tapos, siyempre, ka pa. Magbibili ka pa ng sasakyan. Bibili ka ng lahat ng gamit. Ang gamit is zero din. As in, bare yung apartment na malilipatan mo. So, lahat talaga ng bibilhin mo, kailangan mong gastusan sa umpisa. So, back to negative tayo pagpunta rito. Pero thankfully, start na natin sagutin yung tanong niya na how are we holding up sa work. Thankfully naman, ang sahod ng nurse dito sa Amerika, kahit na ako wala experience sa Pinas bedside, as in zero experience ako bedside, yung starting rate ko as a nurse dito, kaya naman, Dad? Kaya bumuhay ng pamilya. Kayang bayaran yung renta, kayang bayaran yung sasakyan, pagkain. Kaya naman. Insurances, lahat. Yun nga lang, ang catch. Mm. Ikaw sumagot ng catch. Ang catch, lang, ends meet ends lang. Parang sakto lang talaga. Wala kang savings. Kung meron mang konti. Super konti. Oo. Kaya kailangan talaga, Pang emergency, wala. Di ba? kailangan talaga magtatrabaho din yung isa. Kaya, Pagka super nagtatrabaho na isa talagang maluwag na kayo. True. Sure yun. true. Kaya bilib ako sa mga single mom, single dad, na kinakaya mag-isa. Ayan. Iiyak na ba tayo? Super saludo. Hindi ka naman single mom eh. Hindi, pero promise na appreciate ko talaga yung mga single mom, single dad, na kaya talaga nila. Alin, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa? Oo. Na mag-isa? Oo. Nakasama nila yung anak nila. Nakakaiyak yun. Saludo ako sa inyo. Hindi ko yun siguro kaya-kayanin kung ako lang. Pero kinakaya nung iba. Though may mga technique naman which is nakikishare sila sa kukuha sila 1 bedroom lang makikishare, pwedeng ganon. Or mababa lang talaga yung rate ng apartment na kukunin mo para kayanin mo. And, yun nga, talagang double side hustle ka. Like, double job, extra OT, mga extra work, mga ganyan. Para kayanin mag-isa. Yun. And so far, sa work ko as home health nurse, nung umpisa, sobrang nahirapan ako. Kasi, parang gusto ko na lang talaga, parang nagsisisi, may ganong term ako nung umpisa, na, tama ba na nandito ako? Tama ba na pinush natin to? Kasi, hindi ako masaya. Yun yung una. Though I can speak now na okay na, naka-adjust na. Pero to be honest, nung umpisa, na culture shock ako. Kasi home health nurse. So, papasok kami sa bahay ng pasyente. Kasama namin parents, relatives nila. Tapos, papasok sila sa school. Kasama namin yung mga teacher nila. Yung mga nagte-therapy sa kanila. Tas ako, as nabaguhan, hindi ko pa syempre kabisado. Medyo ako na naiilang, sobrang ilang na nandiyan sila, nandoon ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, nakatayo lang ako doon. Nakausapin ko ba sila? Hindi ko alam kung anong pag-uusapan namin. Paano ko i-approach yung pag-aalaga sa bata, nakagaya ng ginagawa nila, sobrang alam na nila yung care dun sa bata, ako hindi pa naman. Nag-o-observe lang ako. Sobrang ina-observe ko, which is
naisip ko, normal yun sa mga nag-start. Hindi lang ako, pati rin siguro sa mga nag-work sa hospital, sa facility. Ang awkward sa umpisa kasi we're learning everything from scratch. Pero ngayon naka-adjust na from December ako, no? January, February, March, April na ngayon. Magpo-4 months na tayo. Thank God. Naka-adjust na ako. But may catch. Ang preferred ko lang na shift is night shift lang. Ayoko nang magpa-assign sa morning. Sa night kasi, tulog si patient. Ang trabaho ko lang is makatulog siya ng maayos, mabigay ko lahat ng gamot niya, stable siya, kasi mga trach patient yung hinahawakan ko. Hindi lang siya mahirapan huminga, makatulog siya, humihinga siya ng maayos buong gabi. Goods na ako. Hindi ko na kailangan problemahin yung pakikisama sa parents, pakikisama sa relatives, sa teacher, which is doon ako medyo kailangan ko pang i-improve. Or, alam mo yun, hindi ako komportable na kasama ko sila palagi. Naiilang ako, ganun. Pero pag night shift, kaming dalawa lang ng bata, tulog yung mga parents. So, masaya na ako doon na nagagampanan ko yung duty ko, na nakakatulog ng maayos first yung mga parents. Kasi kapag walang duty, kapag nag-call out ang nurse, si parents ang magbabantay whole night sa anak nila. So, kawawa din. Kasi, syempre wala silang tulong maghapon dahil inaasikaso nila yung buong pamilya. Ang Jewish family, ang dami nilang anak. As in, sunod-sunod ang mga anak ng mga Jewish kasi nga ang faith nila is magparami. Hindi sila nagko-control. So, paramihan talaga sila ng anak, which is normal yun sa kanila. So, yung mga parent ng mga Jew, very busy sila sa morning. So, sa night, masaya ako na nagagampanan ko yung duty ko, mabantayan ko yung anak nila, and makapahinga sila ng maayos. Yun. So, thankfully, naka-adjust tayo. Nag-accept na rin tayo ng mga OT, lalo na sa regular patient ko. Pagka may open shift, tatanggapin ko. Kasi kabisado ko na. Hindi na ako kinakabahan. Pero kapag may ang catch dito sa home health nurse is kapag na-hospital yung pasyente namin regular. Kapag na-hospital sila, ang tagal nilang na-hospitalize, like months. 1 month, 2 months, 3 months, inaabot. Kami, wala kaming regular patient. Ia-assign ngayon kami sa iba't ibang open shift na hindi namin kilala. Mag-aaralin na naman namin yung case. Diba, kailangan maging familiarize na naman kami sa routine niya. So, yun, medyo anxious sa umpisa. Pero, still, hindi lang ako yung dumadanas na nababasa ko sa ibang mga posts ng nurses. Araw-araw, lalo na sa hospital, may pre-shift anxiety. Kasi nga, hindi mo alam kung ano mangyayari within the shift. So, normal siya. Ang mahalaga, nagagampanan natin ng maayos yung trabaho natin and safe tayo. Safe din yung pasyente. Yun naman. Actually, si Daddy, meron na nga siya yung side hustle ni Daddy. Ikaw naman, how can you define your your status Dito? Oo, from dumating tayo? Pagdating namin, nanibago talaga ako. Kasi, una sa pagdadrive. Nanibago ako sa pagdadrive dito. Ayoko na nga mag-drive sa totoo lang nung di ba? Nung unang, kasi sanay ako sa Pilipinas Doon wala namang rules, di sumusunod yung mga tao sa rules. Dito meron. Tapos, ayun, parang kailangan kasi magmaneho, kaya talagang Totoo. Yes, totoo naman yun. Totoo. Kasi, ako sa Pinas, ayoko, dahil nga barubal. Like, alam mo yon, sorry for the term, pero kasi tayo sa Pinas,
sisingit tayo. Basta may sisingitan natin sila. Ganon sa Pinas. Dito, hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng sumingit. Kailangan, ang right of way, sila talaga ang may right of way. Pag siningitan mo sila at nabangga ka nila, ikaw pa rin yung may kasalanan pagdating sa insurance. So, ganon. Kailangan talaga sundin yung rules para maayos. So nakakaba nung umpisa, nakakaba talaga. Nakakabahan ako talaga pag nag-drive. Ayoko nga palagi yung nag-drive eh, 'di ba? Pero sa Pilipinas baliktad. Kahit saan ako makarating, kahit Bicol pa yan, kaya akong drivein. Kahit 12 hours straight, kaya akong manewin. Pero dito, nung umpisa, hindi ko magawa kasi nga pagka may mali akong ginawa, yung kunyari yung Pinoy habit, bubusinahan ako nasa likod ko, grabe. Like, ito yung right of way, malayo pa siya, di ba? Eto ka. Pwede mo na sana siyang singitan. Pero dahil mabilis siya at right of way niya yon, bubusinahan ka niya pag siningitan mo siya. Hindi nga lang ako nakapag-signal light eh. Binusinahan ako nung nasa likod. Di ba hindi naman natin ginagawa kasi yan? niliko ka, hindi ka Sa nag-signal. parking lot lang yan ha, di ba? Hindi ko lang naman na signal light. Pero, yun. Talagang pinag-aralan ko. Pati yung unprotected left turn, protected left turn, saka yung mga signages, yung yield, yung mga ganon. So, nanood ako sa YouTube kung paano ba talaga siya ginagawa. Tapos, nasanay na din ako. Ganun lang naman. Ngayon, sanay na ako. Actually, siya, nagde-delivery na siya dito. Oo, hindi. Tinry ko lang mag-delivery kasi titingnan ko kung maganda ang kitaan. Kasi tinuruan ako ng kaibigan ko. Kaibigan namin dito sa subdivision. May vlog tayo dyan ng ride natin. Sabi niya kasi, ganun yung ginagawa niya, yung mga DoorDash, Uber Eats. Sabi niya, try ko daw sumama sa kanya. So, sumama ako. Tapos, ayun, tinry ko din. Siguro nakakaisang beses pa lang naman ako. Dalawang beses pa lang. So, nasanay ako lalo kasi, di ba, lagi ka na nagda-drive eh. Kaya ngayon, hindi na ako nakakabahan mag-drive. Okay. Ano pa mo? Tungkol naman dun sa sinasabi na, yun nga, sa trabaho. Siyempre, naninibago ko kasi sa Pinas, maganda yung trabaho ko eh. Tsaka sa Pinas, ang daling maghanap ng IT work. No? Talagang, ang tawag doon? Yung... Hindi, sa Pinas kasi, yung, yung, tawag na to? Profile ko, yung portfolio ko. Habulin talaga. In demand. Pero dito, marami akong tawag na to, ka-competition ng mga ibang, lalo ng mga Indian, marami dito eh. So sila magagaling rin sila sa IT. Ang hinahanap ko pa, work from home, remote. So mas lalong mahirap. So habang naghihintay ako, so maghahanap ako ng ibang opportunity or ibang work. Yun din naman yung sabi sa akin ng kaibigan ko eh. Na yung katrabaho ko dati na nag-migrate din dito. So habang naghahanap siya ng linya niya, nag-apply siya ng ibang trabaho. Para, alam mo yun, hindi ka naman hindi ka magiging tambay na wala ka namang kinikita, gano'n. So yun, gano'n lang gagawin ko. Hopeful naman ako na makakahanap din ako eventually. Optimistic naman ako. Kaya yun. So yun yung sa trabaho. Yung what can you say dun sa from nasa Pinas tayo na we're dreaming, excited tayo, and now ito na yung reality. How would you compare? Na-meet ba expectation mo? Masaya ka ba? Alam mo yan, asan level ka ngayon? Hindi naman totally. In-expect ko na rin to talaga. Na So pagdating you dito, set your expectation. na pagdating dito, possible talaga na mahirapan ako maghanap ng trabaho. So, ina-set ko na yun. Kaya, pero, yun nga, marami na mga opportunities dyan. Basta dito sa Amerika kasi hindi ka lang mapili talagang Totoo. Kahit anong talagang trabaho. Kahit may napanood nga ako, sikat sila sa Pilipinas, pagdating dito, trabaho talaga nila,
hindi talaga hindi sila namili ng trabaho kahit labor work yan or kahit kukunin mo talaga kasi kailangan mo talaga ng income. Pero ako personally, nandun ako sa side ng mga ibang nagko-comment na mas masaya pa rin talaga sa Pinas. Kumbaga, dito sa Amerika, maganda ang future ng mga bata. Maganda ang health benefits. Kumbaga, pagka nagkasakit ka, lalo na yung mga bata nga na special, talaga maaalagaan dito. Ang traffic maganda. I mean, walang traffic. Kalsada, maluwag. Oo, maluwag. Ang mga pasyalan, ang mga parks, ang gaganda. Marami talagang pros to dito sa Pinas. Pero yun, ang akin, nandoon ako sa iba talaga kasi yung feel at home ka. Doon sa kung saan ka lumaki, saang bansa ka pinanganak. Iba yung feeling mo pag nandun ka. You feel at home. Dito, maganda nga siya. Diba? Pero yun, that is my personal. Kabalik lang kami ni Daddy. Lagi kaming opposite. Well, opposite attracts. Hindi naman sa kabaliktaran talaga na. Pero syempre yung family mo may iwan mo rin eh. Kapag kasama mo yung family mo talaga happy ka. Ganun din naman ako, pero nung nandun kasi ako sa Pilipinas, parang sawa na rin ako sa lagi na lang ganito, lagi na lang traffic, lagi na lang. Sa Pinas kasi ang kalaban natin, baha. Tapos may kinakatakutan pa na pag the big one. kahit nga mayaman ka rin, pag nagkasakit ka ng, di ba, parang ubos ka agad ng mo. Yeah, may pros and cons. May maganda dito, may maganda dyan. Pero ang akin, yung pinapoint ko lang, yung happiness. Yung level ba ng happiness. Mas masaya talaga ako sa Pinas. Compare sa nandito. Well, talaga sa Pinas. actually, There's no place like home. True. Nag-aano nga ako nung umpisa. Pag nasa shift ako, dahil na night shift ako, alam mo yun, wala kang magawa. Buong shift ka, nagbabantay ng ang dami mo na naiisip. So, kinakausap ko na lang si GPT. Kasi tulog naman na si Daddy, tulog na yung chat. Nakausap ko na lang si GPT, sabi ko, paano ba ako magiging masaya, paano ako inspired dito sa US. Ang nakuha ko sa kanya, which is totoo, na-realize ko din, na kailangan natin ng goal. Kasi syempre sabi niya, nagsisimula tayo. Mahirap talaga. Ang goal mo ba yung maging bilyonaryo? Hindi, sabi nga niya, hindi naman kailangan na ang goal mo is malaki agad. Kahit maliliit na goal, like ano ba goal mo in the next 6 months? Like, gusto ko sana next 6 months makapagbakasyon sa Pinas. Ano ganon? Or ang goal ko is madala ko sila mama at papa dito, mga kapatid ko. May goal ka na nilulook forward na para nagtatrabaho ka man, hindi ka man masaya sa ginagawa mo, meron kang goal na kaya mo yung ginagawa. Kasi para makapag-ipon ka, ganon. Kailangan lang natin ng inspiration araw-araw para hindi tayo ma-burnout. Yun ang sinasabi ni GPT na hindi dapat tayo ma-burnout. Kasi once ma-burnout na tayo, wala na tayong gustong gawin. Gusto na lang natin is mag-quit. So, yun ang iiwasan natin, ma-burnout. Sabi niya, hindi naman daw kailangan maging masaya sa trabaho. Kailangan lang focus ka kung ano lang ang kailangan mong gawin. Di gawin mo, ihiwalay ko daw yung
trabaho sa personal life. So, kapag off ko, yun, kung ano yung mga gusto nating gawin na makakapagpasaya sa atin together with the family, yun yung gagawin natin. Ikaw naman, Daddy. Anong goal mo? Ang goal ko, Hindi naman kailangan yung in big step agad, no? Goal lang yung naisip mo lang ngayon. Ano bang nag-motivate sa'yo ngayon? Hindi, ang goal ko lang talaga ngayon is makahanap ng trabaho. Yun lang muna. Yeah. Agree. Pag nagkatrabaho na ako. Ang next ko namang goal, iisipin ko pa. And we're rooting for you. Magaling naman si Daddy. Just keep on praying. Just keep on believing. And stay tuning. We will be back at Tony Talks with Boy Abunda. Boy, abunda. Boy Abunda. Yun lang. Is, wala lang, mapag-usapan lang natin ng buhay-buhay kasi may nagtanong eh. Actually, kahit hindi pa yung nagtatanong, shout out sa'yo, ano pangalan niya? Shout out sa'yo, Cutie Patuti. Cutie Patuti. Oh, Yeah. si Cutie Patuti. Yeah, thank you for watching. Actually, kahit hindi niya pa ngayon natanong, pinag-uusapan na namin ni Daddy yan off-cam. Lagi kami nag-uusap. Kamusta na ba kami? Diba? Kamusta na, Oo. Diba? May times na nag-iiyakan kami. Actually ako, ito pa, gusto ko lang i-share. Parang excited rin akong mag-explore dito sa US. Yung mag-out of town trip, mamasyal, gano'n. Saan mo unang gusto pumunta? Sige. Ako, ang gusto kong munang puntahan is makita. Siyempre, malapit tayo sa New York. Yun, New York muna. New York. Kita natin yung mga lugar doon. Here we come, New York! Okay. New York kasi 1 hour, more than 1 hour lang ang layo ng New York dito sa amin. Okay. Tapos, New York, Niagara Falls, yun. Yung mga, New York muna tayo. Mm. Pag-usapan natin yun next time. Hindi, parang yun lang yung di ba? Parang time to relax mo. Umasyal. Ako kasi, baliktad na naman kami, Daddy. Opposite attracts talaga. Ako pag mga ganyang pasyalan, naisip ko yung pagod. Yung parang, ang layo ng biyahe, pagdating doon, puro lakad. Lalo na kasama ko yung mga batang maya burubot. Yun lang naman naisip ko. Pero pag ako, papapuntahin mo sa mall, hindi ako pupunta sa mall, ayoko ng mall. ako naman, gusto ko sa mall kasi bibili ako. Bibili ako ng mga gusto ko. Gastos. Gastos din naman yung At least Gastos din kapag naman yung mamamasyal ka, sightseeing ka lang, wala kang gagastusin. pagod nga. Pagod. Ang gusto Exercise mo kong, na ang lang, gusto kong siyempre. pasyal, like yung nasa park, relax, ganoon. Oo, okay lang din naman ako sa park. Ang ayaw ko lang yung mga may... Pero let's explore. Di ba? There's a lot to see in America. Tama. Yung mga kasamahan mo, di ba? Mga namamasyal. Oo, grabe yung kasamahan ko every week. Talagang kung saan sila makarating. Every week talaga. It's a must sa kanila. Road trip sila. Kasi malaki sila na yung mga anak nila. Malaki na yung anak niya, like 18 years old na. So talagang mag-asawa na lang silang na pag matanda na, alam mo yon, gusto mo na lang talaga you live the dream na lang. Hindi mo na kasi magagawa yun pag matanda ka na. Oo. So, yeah. Let's enjoy. And, alam mo yon, ang mapapayo ko sa lahat na mag-start pa lang, take your time lang. Huwag ka magmadali. Kasi, parang sa umpisa, super overwhelming. Ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan asikasuhin.
very thankful ako kay Daddy. Siya lahat yung nag-aasikaso pagdating diyan sa mga registration, online, lahat ng mga kailangan ng mga Yung mga naghihintay magka-rent, ano pa yung mapapaya mo, syempre? yung mga mag-i-start, yun nga. Hindi, ang number one talaga, budget. Yung ipunan nyo na. Budget talaga. Kasi nga, tama, sabi kasi ni Daddy, kung, lalo na kung walang budget, tapos mag-start ka, tapos ang hirap, doble-doble yung stress mo. Hindi mo alam saan ka kukuha ng pambayad. Parang no choice ka kundi mag-overtime na mag-overtime kahit ayaw mo, kahit hindi ka pa sanay sa trabaho. Naninibago ka pa lang pero kailangan mo na talagang kumita. So no choice ka. So kailangan talaga budget. Yung pocket money papunta rito, importante yun, di ba? So, dapat pag-ipunan yun. So, mga naghihintay magka-rent. So mga magkano ang tingin mo? Kasi tinatanong din yan nila na, magkano ba dapat? Magkano ba yung sapat? Honestly kami, ang dala lang namin, magkano? Ano lang, Ito ang nagdala. oo, asa 900K. 900K. Inutang ko lang yon. At binabayaran namin yon ngayon. Pero depende yan eh. Kasi dito sa amin, yun nga, medyo mataas ang cost of living. True. Pero kung sa state ka na mababa naman, so, Ayun pa, oo. depende naman. Kung mapupunta kayo sa state na sobrang baba ng cost of living, naku, ang swerte nyo, hindi kayo masyadong mahihirapan. Kayang-kaya. Kayang-kaya nyo yon. Mataas ang mga cost of living dito. New York, New Jersey, California, Pennsylvania. Yung mga matataas ang cost of living. Okay. Maryland. Mataas din. Pennsylvania, hindi yata. Ewan ko, hindi ko sure. Kasi yung tri-state yan magkakatabi. Medyo, basta't malapit sa New York, mahal. Yung mga malalapit sa Texas, Kentucky, yan yung mga medyo mabababa na. Tama ba ako? Depende siguro sa lugar. Oo. Pero kapag nasa city, syempre, mas mahal. Which is kami, wala kaming option kasi nga, dito yung employer namin eh. So, we have to live with it. Pero maganda naman ang ano dito, ang facilities na. Parang nasa city ka din talaga. Maganda siya. Yun lang. Take your time. Hindi nyo may enjoy pa sa umpisa kasi naninibago. Pero one at a time. Alam mo yung kada may na-accomplish kami every week, uy, tapos na yung bahay, uy, tapos na may ref na, ay, ano ba yan, may TV na, may sofa na. Alam mo yung step by step. Basta nakakaluwag na, mas gumagaan, mas magiging masaya. Kasi syempre, nasanay ka na rin. Sa umpisa, sobrang hirap na malaya sa family. Ngayon, nakakasanayan na. Shoutout sa inyo dyan. Misa-misa namin kayo. Ito pa pala yung sa mga kids naman, yung may mga anak. Alam mo, doon ako masyadong nadudurog sa mga anak ko kasi baka dito na ako iiyak. Kasi yung mga bata, sobrang close sila sa pinsan nila. Like, gustong-gusto nila lagi kalaro yung mga pinsan nila. And every weekend sa Pinas, magkakasama sila. Masayang-masaya sila. Tapos ngayon, syempre dito, isolated sila. Yung mga friends naman na nabibit nila dito, hindi rin naman nila laging nakakasama. Kaya, eto si Margo and Megan. Lagi nilang kausap pa rin mga pinsan nila sa Pinas. Madaling araw dito. Diyan naman sa Pinas ay tanghali. Morning to afternoon. Alam mo yun, napupuyat si Margo. Hinahayaan ko lang siya. Kasi masaya siya na kausap niya sila Ate Mia, sila Julie. Yun lang yung possible na pagdaanan din ng mga anak nila or anak natin. So, actually yung mga bata, minindset namin yan bago pa kami umalis sa Pinas. Like,
a year ago pa, bago umalis, talagang minamindset na namin na pupunta kami Amerika, iiwan namin yung mga pinsan nila, ganun. So, alam nila, hindi sila nabigla. Pero pagdating dito, malulungkot pa rin sila, syempre. Hanapin nila yung mga kalaro nila. Ano nagagawa yung cat? Madali lang. Turo ko. So, yun. Roblox. I don't know, hindi ko alam paano siyang i-manage. Basta nag-spend kami ng time together para maging masaya sila kahit paano. And yun nga, sabi din ni Daddy, mag-i-school na rin sila. May mapaglilibangan na sila. Sana, 'di ba? Yun lang ang talagang prayer ko lang, hindi sila talaga mabully sa school. Kasi syempre pag mabully sa school, lalo na hindi yan gaganahan pumasok. So sana mag-enjoy naman sila. Para happy na yung mga kids natin. Pero nabasa naman ako sa school kanina na hindi raw talaga nila tolerate yung bullying. Oo, hindi naman talaga to-tolerate yun. Kaya nga lang, may mga bata kasi na kaya nabubuli. Actually, yung mga nabubuli, hindi talaga sila lumalaban. Like, kinikim-kim lang nila. Hinahayaan lang nila yung batang gano'n ang ugali. Kaya sila nabubuli. Pero pag tinuturuan ko yung mga anak ko na pag may nagbully, hindi yun pwede. Talagang lumaban kayo. Say stop, I don't like it. Tell it to your teacher. Tell it to mommy and daddy. Don't hesitate. Lagi ko yung tinuturo sa kanila. Kasi kapag mabait masyado yung bata, yun yung tendency na mabubuli sila. Yun lang naman po. Actually, yung mga kasama namin dito, kasi maraming Pinoy dito, like 50 families na kami dito sa apartment. Parang na-invade na namin tong apartment, puro Pinoy na. May group chat kami. Yung mga may anak din, na isa na yung anak nila, isang batang lalaki na 2-year-old, ganyan. Tapos, naghahanap din sila ng ibang bata na anak din ng mga nurses dito, na same age. Tapos, lalaki din, gano'n. Maglalaro sila, magpe-playdate sila. Gano'n, naghahanap tayo ng mapaglilibangan nila kasi kawawa din yung mga kids. Hindi lang, it's not all about us. Kasabay ng pinagdadaanan natin, meron ding pagdadaanan yung mga bata na kailangan din natin silang suportahan. Huwag natin silang kalimutan. Right, baby? Yes? Hindi ko na. Are you happy na? Happy ka na po sa Amerika? I think so. Ayan. Ready na kami to school, meron na kaming bag, may uniform and shoes na kami. Ayan. Waiting na lang tayo sa start of day nila. Okay, bye-bye.